Breaking news mga kababayan. Naku po, si Kiko Barsaga, eto na mga kababayan, si Congressman Kiko Barsaga ay nag-announce na ng lugar kung saan gaganapin itong People's Power mga kababayan. At ito nga, susugurin na bukas ng gabi ang Forbes Park Buendia Gate. At tinatawag ka ng karamihan na dito daw nakatira yung mga di umano ah, mga corrupt na politiko mga kababayan dito sa Forbes Park. Ayan, sabi pa dito sa panibagong video na ibinahagi sa kanyang FB page, nanawagan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa sambayanang Pilipino na lumahok sa anti-Marcos protest na gaganapin sa Forbes Park Buendia Gate sa darating na Oktubre 12, 2025 simula alas 10 ng gabi. Nako, gabi mga kababayan. At alam naman natin labasan ito ng mga congressman, no, na nagtatrabaho sa kongreso. Nako, mukhang susugurin na ang bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez mga kababayan. So ano ang opinion niya dito sa kanyang panawagan at talagang kakapost niya lang ito ba, mga kababayan, at nagkaroon na rin ng maraming views at trending na ito mga kababayan. At sabi dito sa mga comment, we are with you Kong. Ayan, gusto lang nilang bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Mabuti sana pag nagrally sila, papalitan na ang presidente. Kaso hindi, imbis mag-invest dito, hindi na lang kakarali nila. Nako, grabe itong mensahe naman na to. Ayan, sabi pa dito, good luck Kiko Meow, sana madami ka meow meow. Ayan. So, madami kaya tong tao na pupunta bukas mga kababayan. So, kayo dyan sa bahay, sasama po ba kayo sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga mga kababayan? Talagang grabe ito. Hindi sa Malacanang ang sugod, kundi doon sa bahay ng mga buhaya mga kababayan. Grabe ito si Kiko Barsaga, no? Talagang pinanindigan ang kanyang mga sinasabi. So tingnan natin tong mga kababayan, tong post niya. My fellow Wait lang hinaan lang natin kasi baka maano tayo. I-mute na lang natin. Yan. Yan. To fight back against corruption, for too long have our Christ justice fallen on deep ears. September 21 was only the beginning. Ayan. Thought from what I have observed, unfortunately, the mass protests on September did not affect the Marcos administration. Di daw naapektuhan yung Marcos administration nung nagrally ng 21 mga kababayan. Because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. Nako mga kababayan. We will be protesting. Pinakita na dito, Buendia Gate, Forbes Park. Malapit pala ito mga kababayan sa sa EDSA. Ayan. Sa EDSA ito, EDSA ata to mga kababayan. Paki-correct ako kung tama ba. EDSA po ba ito or hindi? Sa gilid lang mga kababayan, no? Nako, susugurin mga kababayan. Bukas, we will deliver the people's anger right at their doorstep. Nako, mga kababayan. Ayan, ito pinakita yung gate, no? Oo nga, ano nga ito mga kababayan? Sa ano ito? EDSA. Kung di ako nagkakamali, EDSA nga ito. Sa gilid, no? Yung
yung pinaka gate. We will bring of those who's lost their homes to corruption. Ayan. We will be protesting at Forbes Park. Nako, mga kababayan. And before I end my speech, don't forget the essentials. Nako, magbaon kayo ng tubig, mga kababayan, dito, yung mga sasama, ha? Kasi nung pumunta kami nung sa Malacanang, na tamaan kami ng tear gas. Nung nag-cover kami doon, no, nag-video sa mga nag rally. Natirgasan. Grabe, sakit sa mukha pala matirgasan, mga kababayan. Wear a hood to shield yourself from the weather. Ayan. Palagay ko gabi naman to. At siguro na din para maprotektahan din yung mukha nyo kung sakali man, mga kababayan, yung mga sasama. A must to prevent the spread of diseases. In shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Yun. Stay safe and God bless you all. Yun, mga kababayan. So, ano opinion nyo dito sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan? So, mag-comment po kayo. At people power na nga daw bukas October 12 ng gabi alas 10. Parang ang nangyari din doon nung panahon ni Marcos Sr., no? Gabi din ata sinugod yun, mga kababayan. Hindi ako nagkakamali. No, yung pinasok yung Malacanang. Talagang sinunog yung din yung mga kagamitan sa loob. So, parang ganito yung mangyayari bukas, mga kababayan. So, kayo, ano opinion nyo dito? Mag-comment kayo, mga kababayan. Kung galit na kayo sa mga korap. At ayan, sa mga sasama, mga kababayan, mag-ingat lang po kayo. At yun pa, magdala kayo ng mga essentials nga na sinabi ni Congressman Barsaga, yung mga pangtakip sa mukha. Tubig din, wag nyo kalimutan. Kasi mahalaga po yung tubig, mga kababayan. So, sana walang mangyaring kaguluhan. Kasi, delikado kasi pag mga ganun talaga, mga kababayan. Pero hindi kasi natin mapipigilan ang bugso ng damdamin ng mga tao. Dahil sa nangyayari ngayon, talagang sobra-sobra na yun ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kahit yung mga nanonood sa inyo, galit na rin. Ay talagang grabe, parang pinagloloko na lang tayo ng government ngayon na walang nangyayaring hustisya, lalo na pagdating sa corruption, walang nakukulong. So talagang magagalit ang taong bayan sa mga ganitong pangyayari. Talagang nakakagalit. So yun po, mga kababayan. So yun, isa rin sa pag-uusapan natin, mga kababayan pala, ay ito, yung saan ba yung post na yun? Ito, isang negosyante din ang nagbabala, mga kababayan, sa administrasyong Marcos Jr. na sabi niya dito, ito basahin natin. Bilyonaryo po ito, hindi lang po ito basta bilyonaryo, may-ari po ito ng PLDT, may-ari ng mga ilang expressway na dinadaanan natin, kung nadadaanan nyo yung mga ibang expressway na pagmamayari nito, mga kababayan. At marami pang iba. So yan, basahin natin. Sabi dito ni Chairman Manny Panghilinan, babagsak ang ekonomiya kung hindi tutugunan ang korupsyon. Sabi pa dito, nagbabala si Manuel B. Panghilinan, chairman ng Metro Pacific Investment Corporation, na posibleng humantong sa pagbaba ng credit rating, paghina ng ekonomiya at pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan kung hindi agad aaksyonan ng gobyerno ang lumalalang isyu ng korupsyon. Grabe, mga kababayan, no?
Ibig sabihin, baka totoo nga yung kumakalat na balita na 1.7 trillion yung nawala sa stock market, mga kababayan, at pinagtatakpan lang siguro ng palasyo, no? O sa akin, opinion ko lang to. Anong opinion nyo, mga kababayan? Totoo kaya to? Tapos biglang binawi, mga kababayan. Siguro para hindi lalo magalit at ang tao ay ganun na lang ang tactics na ginawa, mga kababayan. Sabi pa dito, sa kanyang talumpati sa Financial Executives Institute of the Philippines, sinabi ni Pangilinan na seryoso ang sitwasyon, ngunit maaari pa itong maresolba sa tulong ng mga profesional at institusyong handang manindigan para sa integridad. Mananatili akong tahimik tungkol sa isyong ito, pero kung papayagan ninyo ako, sasabihin kong ito ay problemang malulutas. No, malulutas pa daw talaga ito, mga kababayan. Ngunit sa mahabang panahon, naku, mahaba-haba pa pala. At sa tulong ng mga taong narito sa bulwagang ito. Sabi, ayon kay MVP, ang ekonomiya ay tiyak na maapektuhan kapag kulang o pabaya ang tugon ng mga institusyon. Dahil sa laki ng halagang nasasangkot, tiyak na magdurusa ang ekonomiya at posibleng bumaba ang credit rating ng bansa kung mananatiling mahina ang tugon ng mga institusyon. Binigyan din ni Pangilinan na hindi sapat ang mga batas laban sa katiwalian kung kulang ang profesional na may kakayahan at katapatan. Hindi lang ito tungkol sa paghuli ng mga magnanakaw, kailangan din nating punuan ang mga puwang sa sistema sa tulong ng mga profesional na may kakayahan at katapatan. Nabubuhay ang korupsyon hindi dahil matalino ang masasama, kundi dahil wala ng mabubuting tao. Naku, totoo to, mga kababayan. 'Di ba? Ang nangyayari ngayon sa sobrang talino ng tao, 'di ba? Tapos yung mga matatalino, masasama pa, mga kababayan, 'di ba? Tapos nawawala na daw yung mga mabubuting tao sa sa dito sa gobyerno. Dagdag pa ni MVP, ang kakulangan ng transparency at pananagutan ay paulit-ulit na nagpapahina sa ekonomiya. Isang aral na napatunayan na noong 1997 Asian Financial Crisis. Hindi makakamit ng mundo ang tunay na kaunlaran kung talamak ang korupsyon. Walang gobyernong nakapaglilingkod ng tapat sa mamamayan kung hinahayaan nitong mamayani ang katiwalian sa sarili nitong hanay. Oh, grabe. Sampal ito sa Marcos administration, mga kababayan. Ito sinabi ni Manny B. Pangilinan. Sa huli, nananawagan si Pangilinan para sa transformative leadership at kulturang inuuna ang katapatan kaysa kita. Mahalaga ang kita. Kailangan nating umunlad. Ngunit mas mahalaga kung paano ito nakakamit. Dapat laging manguna ang katapatan, magsimula sa itaas ang integridad at mula sa ibaba itatayo ang tagumpay. Yun, mga kababayan, sinabi ni Michael Manny B. Pangilinan, ang chairman po ng Metro Pacific Investment Corporation. Hindi lang to basta negosyante, mga kababayan. Bilyonaryo po ito sa Pilipinas na nagbabala sa Marcos administration. So ano po yung opinion nyo dito, mga kababayan, sa mga sinabi ni Chairman Manny Pangilinan? So mag-comment po kayo, mga kababayan, kung ano masasabi nyo. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago, pa-like at pa-subscribe po ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.